Sa kasalukuyang ekonomiya ay mahalaga ang pag-unawa sa pagkakaiba-iba ng kita sa iba't ibang mga bansa. Kaya't sa videong ito ay ating tatalakayin ang mga bansang may pinakamababang buwanang pasahod sa Asia. Ayon sa datos mula sa Numbeo, isang online platform na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga pag-aaral sa cost of living, krimen, property prices, kalidad ng buhay at iba pa. Ang Numbeo ay isang mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon para sa mga taong nag-aaral at nagpaplanong mag-migrate o maglakbay sa iba't ibang mga lugar. Sa pag-aaral na ito ay masusuri natin ang kalagayan ng ekonomiya ng bawat bansa at makikita kung aling 10 bansa ang may pinakamababang pasahod sa malawak at magkakaibang kontinente ng Asia. Kasama kaya ang Pilipinas, kaibigan? Tapusin ang video at magugulat ka sa huli. Tara at ating alamin. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 10. Vietnam. Ang mga mamamayan na nagtatrabaho sa Vietnam ay mayroong sahod na mababa sa $455 kada buwan o 25,480 pesos. Bukod sa mababang sahod, kailangan ding tutukan ng gobyerno ang lumulobong bilang ng mga walang trabaho na tumataas kada taon. Sa ganitong kalagayan ay may mga hamong kinakaharap ang Vietnam sa paglikha ng sapat na oportunidad sa trabaho o para sa kanilang mamamayan. Sa ganitong kalagayan, may mga hamong kinakaharap ang Vietnam sa paglikha ng sapat na oportunidad sa trabaho para sa kanilang mamamayan. Ang ganitong kalakas na pangangailangan para sa trabaho ay hindi lamang nagpapakita ng lawak ng suliranin, kundi pati na rin ang pangangailangan tugunan ng mga epekto nito sa ekonomiya at lipunan. 9. Azerbaijan. Noong 2021, inilantad ng World Bank ang isang seryosong katotohanan tungkol sa Azerbaijan. May mga trabaho roon na para lamang sa mga lalaki na nagre-resulta sa diskriminasyon sa hanap buhay batay sa kasarian. Ang patakarang ito ay may malaking epekto sa kita ng kababaihan na nagiging sanhi ng malawak na agwat sa sahod sa pagitan ng mga lalaki at babae. Ayon sa mga eksperto, ang mababang sahod sa Azerbaijan ay nasa $368 o 20,608 kada buwan. Ang hindi pantay na pag-akses sa iba't ibang propesyon ay hindi lamang nagpapatuloy sa hindi pagkakapantay-pantay sa kita, kundi limitado rin ang kanilang economical na kapangyarihan at pag-unlad sa propesyon. 8. Uzbekistan. Sa mga nagdaang taon, nakaranas ng malaking pagbabago ang ekonomiya ng Uzbekistan na naglalayon sa mas malaking kontrol ng mga state-owned enterprises. Ipinapakita nito ang layunin ng bansa na magkaroon ng matatag na pag-unlad at fiscal stability na nagre-resulta sa mas mahigpit na kontrol ng gobyerno sa mga pangunahing sektor ng ekonomiya. Habang ang ganitong hakbang ay maaaring magdala ng mas maraming oportunidad para sa infrastruktura at pangkalahatang kaunlaran. Nananatiling mababa ang average na sahod sa bansa na umaabot lamang sa $347 o 19,432 kada buwan. 7. Philippines. Ang Pilipinas ay kilala sa kanyang magandang kultura at tanawin ay nasa ikapito sa ating listahan. Ang ekonomiya ay pangunahing nakasalalay sa agrikultura at pangingisda kung saan maraming mamamayan ang nabubuhay sa sektor na ito. Marami ang nagtatanim ng palay, mais, niyog at tubo sa kanayunan. Gayunpaman, karamihan ay may average minimum wage na $338 or 18,928 kada buwan ayon sa Numbeo. Pinapakita nito ang mababang pasahod o kita sa mga mas mababang sektor. Kailangan gumawa ng mga programa upang paunlarin ang mga nasa mababang sectors at mapalakas ang kabuhayan, pati na rin ang pagtugon sa agwat ng kita upang magkaroon ng mas patas na distribusyon ng yaman. 6. Indonesia. Ang Indonesia ay isang malaking bansa na may mababang pasahod na nasa $321 or 17,976 pesos. Batay sa datos mula sa Central Statistics Agency or BPS, halos 37.02% ng populasyon ng bansa ay mga simpleng manggagawa lamang. Sa mga kanayunan, ang agrikultura pa rin ang pangunahing pinagkakakitaan ng marami, habang sa mga lungsod ay lumalago ang sektor ng serbisyo at industriya. Maraming hamon ang bumabalot sa larangang ito, kabilang ng pagkakaiba sa kita na patuloy na nakakaapekto sa pamumuhay ng maraming manggagawa.
Bukod dito, ang sektor ng informal na trabaho na bumubuo ng malaking bahagi ng empleyado ay madalas kulang sa seguridad sa trabaho at mga benepisyo. 5. Iran. Sa Iran, may mga suliranin sa ekonomiya na kinakaharap ang kanilang mga manggagawa. Ayon sa datos mula sa Nambio, mababa ang pasahod sa bansa na nasa $266 lamang o 14,896 kada buwan. Ito'y nagpapakita ng pangangailangan ng mas malaking kita para sa mga mamamayan na naglalagay sa Iran sa listahan ng mga bansang may pinakamababang sahod sa Asya. Ang ganitong halaga ay hindi sapat sa mga gastusin na nagpapalala sa pag-ekonomiyang estado ng ulat ng Trade Union Association noong 2017. Halos 96% ng mga manggagawa sa Iran ay mga contractuals lamang na nagpapakita ng kakulangan sa seguridad at stability sa trabaho. 4. Bangladesh. Ang likas na yaman sa agrikultura at ang umuunlad na industriya ng textiles ay nagpapakita ng magkaibang aspeto ng ekonomiya ng Bangladesh. Karamihan ng populasyon ay umaasa sa agrikultura para sa kanilang kabuhayan, habang ang sektor ng textiles ay pangunahing nagbibigay ng kita sa pamamagitan ng mga exports. Sa kabila ng malakas na industriyang ito, ang average na minimum na sahod sa Bangladesh ay nasa $243 lamang o mga 13,608 kada buwan. Ipinapakita nito ang pangangailangan na tugunan ng agwat sa kita at mapabuti ang pamumuhay ng maraming Bangladeshi na patuloy na humaharap sa mga hamon sa aspetong panlipunan at pang-ekonomiya. 3. Nepal. Ang Nepal ay isang bansa na mayaman sa kultura at magandang tanawin, ngunit marami sa kanilang mamamayan ay nabubuhay sa ilalim ng limitadong kita. Ayon sa ulat ng Ministry of Finance noong 2018, mahigit 6 na milyong locals ang nakakaranas ng kahirapan na sumasaklaw sa halos 21.6% ng populasyon. Isa sa mga pangunahing dahilan ng suliraning ito ay ang dami ng mga hindi regular na trabaho. Bagamat nagbibigay ito ng trabaho, ay karaniwang mababa ang sahod ng mga ito na umaabot lamang ng $210 o mga 11,760 pesos kada buwan. Ang ekonomiya ng Nepal ay nagpapakita ng komplikasyon ng isang bansang umuunlad na may mga kinakaharap na mga hamon. 2. Sri Lanka. Sa Sri Lanka, ang average minimum na sahod para sa mga mamamayan ay nasa halos $183 lamang, katumbas ng mga 10,248 pesos kada buwan. Ipinapakita nito ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa kung saan marami ang nahihirapan sa pagtugon sa gastusin ng pang-araw-araw na pamumuhay. Ang ekonomiya ng Sri Lanka ay lubos na nakaasa sa agrikultura na may 24.2% ng gross domestic products or GDP na nagmumula dito. Ngunit kinakaharap ng sektor ng agrikultura ang iba't ibang issue tulad ng limitadong akses sa modernong teknolohiya, hindi tiyak na klima at mga hamon sa merkado na nakakaapekto sa ani at kita ng mga magsasaka. 1. Pakistan. Ang nangunguna sa ating listahan ay ang Pakistan na may average minimum na sahod na $172 lamang, katumbas ng 9,632 pesos kada buwan. Noong 2021, 37.54% ng lakas paggawa ay galing sa sektor ng agrikultura, na siyang pinakamalaking bahagi ng lakas paggawa. Bagamat dominanteng sektor ang agrikultura, mahalaga rin ang papel ng industrial at service sectors, lalo na sa manufacturing at textiles industries. Kahit na malaki ang kontribusyon ng mga sectors na ito, maraming hamon ang kinakaharap ng bansa, kabilang ang issue sa karapatan ng mga manggagawa, agwat sa kita, at kakulangan sa infrastruktura. Patuloy na ginagawa ng pamahalaan at iba't ibang stakeholders ang pagsisikap upang mapabuti ang mga pamantayan ng sahod, maayos na kalagayan sa trabaho at pagpapalakas ng iba't ibang sektor ng ekonomiya. Ano sa tingin mo, kaibigan, ng mga hakbang na dapat nating gawin bilang mga mamamayan upang mapataas ang ating mga kita, at anong mga programa ang dapat tugunan ng gobyerno para mapataas ang sahod ng mga mamamayan? Paki-comment lamang po sa ibaba. Maraming salamat.